The call letters, KHNU. KHNU. The frequency, 620 AM. 620 AM. The station, Honu 62. Honu 62. Filipino Radio Now is on Honu 62. Huy! Kamusta po? And welcome to another edition of Filipino Radio Now, the radio show for Filipinos and Filipinos at heart. Ako po si Eddie O. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako naman po si Rose. Tara na at samahan nyo kami sa 2 oras na programa ng Filipino Radio Now. Featuring news, entertainment, sports, and the best music from Filipino artists right here on Filipino Radio Now. We kick it off with news of the Philippines with Rose. Good morning, Rose. Ipinadala na ng Philippine Navy ang World War II destroyer na BRP Raha Humabon upang magpatrolya sa nasasakupang teritoryo sa Spratly Islands. Gayunpaman, agad namang nilinaw ng Department of National Defense na routine patrol lamang ang misyon nito. Simula noong Marso matapos ang ginawang paninindak ng mga Navy men ng China sa grupo ng Department of Energy na nagsasagawa ng oil exploration sa Reed Bank, idineploy na ng Navy ang isa sa 1986 British-made Peacock Patrol gunboat sa naturang isla. Noong Miyerkules, lumabas sa pahayagan ng China ang pag-deploy nito ng pinakamalaking maritime vessel na Hansho 31 at ang Spratlys umano ang misyon nito. Ginawa ito ng China makaraang sabihin ng Philippine Navy na sila mismo ang nagtanggal ng mga foreign markers at buoys na inilagay ng mga hinihinalang Chinese nationals sa bisinidad ng mga islang inaari ng Pilipinas. Samantala, sinabi ni House Defense Committee and Security Chairman Representative Rodolfo Biazon na hindi ang Pilipinas ang makakalaban ng China kapag gumamit ito ng puwersa sa pinag-aagawang mga isla sa Spratly Islands, kundi ang buong mundo. Ito ang opinyon ni Biazon na dating naging Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines, kasunod ang pagsasabing naniniwala siyang hindi gagamit ng military forces ang China sa Spratly Islands. Agad itinaas ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA ang Public Storm Warning Signal number 1 sa 3 lalawigan matapos magparamdam ng lakas ang bagyong Egay na nasa Eastern Samar. Batay sa alas 6 na update ng PAGASA, itinaas ang Signal number 1 sa mga lalawigan ng Catanduanes, Eastern Samar at Northern Samar. Base sa satellite at surface data ng ahensya, ang mata ng bagyo ay nasa layong 250 kilometers silagan ng Guian, Eastern Samar. Taglay nito ang lakas na hangin na aabot sa 55 kilometro bawat oras malapit sa gitna. Kumikilos ang bagyo sa pangkalahatang direksyon na pahilagang kanluran sa bilis na 13 kilometro bawat oras. Ngayong Sabado ng hapon, ang lokasyon ni Egay ay tinatayang nasa 250 kilometers timog silangan ng Verac, Catanduanes. Nais palawakin ng Light Rail Transit Authority o LRTA ang biyahe ng Line 1 ng LRT mula Baclaran hanggang Bacoor, Cavite upang mapagsilbihan ng marami pang mananakay. Ayon kay LRTA Administrator Rafael Rodriguez, may kabuuang 11.7 kilometers ang madaragdag sa riles ng LRT sa oras na may sakatuparan ang pagpapalawig ng kanilang Line 1 hanggang Bacoor, Cavite na makakapagsilbi pa ng karagdagang 250,000 pasaheros. Sinabi ni Rodriguez na napag-aralan na nila ang daraanan na riles patungong Bacoor at kung sakali mang may maapektuhang informal settlers ay nakahanda ang pamahalaan na ilipat sila sa General Trias ng nasabing lalawigan. Yan po ang mga balita galing sa Pilipinas. Ito po si Rose. Maraming salamat. And thank you, Rose. It is Filipino Radio Now, the radio show for Filipinos and Filipinos at heart. Erio and Rose, nasa loob ng radyo mo. We have lots to talk about this morning, Rose. Oo nga. Madami ang nangyari. We've got our trip to the Philippines coming up. Kona Marathon next weekend. Our Facebook group. Tapos meron tayong our features. Alam mo ba? And our Tagalog word of the week. Oo nga. Ano pa? Shoutouts natin sa mga kaibigan natin. Tapos, syempre, the best mix of music from Filipino artists. We kick it off with our theme song. It's Biyahe Tayo. You got it on Filipino Radio Now on Honu 62.